Hey mga kabola, tara't magbolahan with Kabola Hindi. Tara na mga kabola. Umpisa na natin. Kabola, anong masasabi mo ngayon sa second round ng Lakers? Second round in the playoffs, right? Oo. Okay, most of us naman expected na kung hindi ma-gentleman's suit yung automatic seat na talagang Lakers dun sa OKC. Kasi ang OKC is top-notch team yan eh. Top 1 in most categories sa NBA. Even last year. Oo. That's why nag-champion sila eh, diba? Kaya, And they are becoming a dynasty actually. Diba? Kapag natalo nito yung Spurs. Possible na maybe third or maybe fourth or fifth team sila sa dynasty team. Pero syempre hindi natin alam kung may tulog sila sa Spurs. Diba? kaya, Ayun, syempre given na kulang ng manpower of Lakers. Lakers. Wala si Doncic. Unhealthy rin si Pero, Jackson Hayes. Tapos during the series, na-injure si Vanderbilt. si Luka, no? Malaking bagay. Si Luka, din. malaking bagay. Ano masabi mo, malaking bagay din yung kawalan ni Luka na during that time na kailangan talaga siya lumaro. Injured siya. For me kasi, okay lang kahit hindi naglalaro si Luka ng second round na yun. Kasi, kung i-base mo dun sa regular games nila, head-to-head, 4-0 pa rin talaga sila bro. Kaya, Playing or not playing si pero Luka. mostly yung mga nag-analyze ng laro ng Lakers, talagang sinasabi nila na swerte na lang talaga na makisa sila. Kasi lalo-lalo na alam naman natin na OKC, sila yung number 1 defending team sa buong league, diba? Pwede ka pala kumakain. Umaya na kaula. Are you done? So yun, so kung si Lolo Bron lang talaga yung magdadala ng team, individually, kaya niya. Nakita naman natin na Oo buong naman, series, At his halos age, sa buong series, on both teams, halos siya lagi yung nagli-lead in points, in rebounds, in assists. Nitong last game na lang umangat yung points ni SJ kasi hindi na sila masyado nag-focus sa double team sa kanya. Medyo hinayaan siya somehow. Pero yun, nahirapan pero yun sila nga kasi lang, no? Pagdating sa first, second, third, talagang dumidikit sila. Sa huli lang talaga sila na nakapag-iwanan na. Kinakapos. Oo. Pinakapos kasi ang laro ng OKC is talagang fast-paced. Pero Kabola, anong team naman ang susuportahan mo ngayon since Boracay na sila Lola Pro? Diba? Boracay sila LeBron. Oo, kasama na sila nila Steph, tsaka ni Durant, ni Durant. Kawhi. Nakita-kita na sila sa Boracay. Ano naman ang team na, ano naman ang susuportahan mo ngayon? Actually, kasi favorite team ko talaga since last year is OKC. Kasi nakita ko talaga sila maglaro as a team. Kompleto. Pero years before this season, kasi medyo yung flopping nila lumalabas-labas na eh. Pero itong season na to, nag-start yung playoff, gumrabe yung Grabe, ang ganda ng flop. Gumrabe yung chemistry nila. bro, top-notch sila sa lahat. Pero top-notch din sila sa flopping eh. Intentional talaga. Yun nga lang, naging controversial din yung mga tawag ng mga ref nun. Sumobra. Lalong-lalo na nung mga unang game nila. Talagang hindi naman sa pero para sa akin, malaking factor din kasi yun. Pag ganun yung mga tawag ng Nakasira ng laro. Oo. Malaking chance na masira yung laro. If nanood tayo nung series, a lot of times na magkaroon ng chance yung Lakers na dumikit or lumamang. Pero during those chances, biglang nasisira yung tawag. Siyempre, as a player, as a baller, lahat yan, kapag Malaking factor. tinawagan ka ng gano'n, Malaking sira factor laro yun. mo. Kahit gano'n ka ka-professional, kalmado, masisira at masisira ang laro mo. Kasi, in games, alam mo yung change of momentum. It happens multiple times naman. Pero Oo naman. in a certain quarter of the game, meron lang mga windows yan, yung mga momentum. So kapag na-miss yun dahil sa unfair calls ng referees, naiinis ka. Diba? Ganun yan. Kasi science na rin yan eh. Hindi naman siya yung basta-basta lang naglalaro kayo na
yung pairalin yung never say die. Okay din yun kung pairalin yun. Pero kung i-base nyo yung laro sa recent performances nyo, dun yung makikita yan na kung magiging effective pa ba yung laro nyo Kaya nga. in the last remaining Pero ano bro, minutes. may iba ako. Ano sa tingin mo ang magiging next step ni Dolobron niya? Teka, hindi ko nasagot yung ano ko eh. Ang daming... Kasi hindi ko pa nasagot, sabi ko nga sa'yo, favorite team ko yan. Okay, si Oo nga pala. dahil gumrabe yung acting nila this season, this series, parang gusto ko suportahan na lang muna ngayon si Wemby Ah, sa Spurs. grabe si Wemby ngayon bro, no? Pero I'm not pa, hindi pa ako, Ang ganda ng I performance niya ngayon. kung ano. Ano yung nag-emphasize mo kanina? Yung sinasabi ko naman bro, ngayon, ano sa tingin mo yung magiging next step ni Dolobron? Ibabalik ko muna sa Diba? tanong. Ang daming ano ngayon eh, ang daming speculation. Speculation. Oo. So, ano yung Diba, lagi siya tinatanong ng mga reporters ngayon. Ano na? possible na mangyari kay Lolo Bron yun dahil 23rd season niya has ended. Pero babalik ko muna yun sa'yo. Babalik ko muna sa'yo yung tanong na yun, bro, kasi susubo pa ako. Ikaw, bro. Sa tingin ko bro, baka kasi tapos na rin yung kontrata niya sa Lakers, no? Dalawa lang naman yung option niya eh. Either i-renew siya or lilipat siya ng ibang team. Pero balita ko si Antetokounmpo, lilipat niya yun sa Lakers. Ano man sabi mo doon? Hindi ko narinig yun, Ano mo narinig yun? Sabi ng mga kuliglig Sa natin GMA ba yan? or sa NBA. There's a possibility naman eh. Endless ang possibility sa NBA, lalo na yung mga recent trades natin was, very unpredictable. Diba? Yun ang nangyari kay Luka, no? Yung greatest pero of the I don't think na Luka AD. I don't think na kukunin ng Lakers si Antetokounmpo kasi if you have Doncic na tapos meron ka pang Austin Reeves na mga ball dominant player. Dito ako kayo. Patras ka lang yan. Yan. Ball dominant players. Hindi mo lang, Kung wala may mga ball dominant players, I don't think na kailangan mo pa mag-add ng Antetokounmpo, which is another dominant. Who is another dominant tama ball ka dominant player. Kung ako ang thinking ko dyan, just build the team around Kipa. You have AR, you have... Hindi kaya kumukuha sila na mas marami nilang scorer ngayon sa Lakers bro, kaya may speculation sila na papasok si Antetokounmpo. Sa scorer kasi bro, wala na rin sila magiging problema kay Luka eh. Paano pala si AR, di ba? Tapos na rin yung kontrata niya. Titingnan natin kung magpapapresyo. Kasi he is eligible for I think times 2 ng current salary niya eh. Kaya. Kung i-base natin dun sa NBA gradings eh. Pero sa team ng Lakers ngayon, sa tingin mo, Teka, ba't naligaw ka? Napunta ka sa... sino yung maganda na... Ang tanong kung saan mapupunta si Lolo Bron. Ay, oo nga pala, si Lolo Bron. Balik muna tayo kay Lolo Bron. Go! Para sa akin kasi bro, Ka. may possibility na Para sa akin. baka lumipat siya eh. Yun yung ano ko kasi parang dun nga sa interview niya, parang na-feel niya na never pa siya naging third option. Pagdating sa Only this season. only this season lang talaga. Kasi Nung pumasok na si Luka, which is alam naman natin na may plano na siguro na mag-transition yung Lakers na siya na sa bata. siya na yung maging face ng Lakers ngayon. Kumbaga, siya na yung new leaf ng Lakers ngayon. Ikaw, ano man ang sabi mo bro? Ano ni magiging plano ni Dodo Bron ngayon? Simple lang sa akin. Since yung 23rd season niya ended na, siguro bibigay ako ng 3 possible na mangyayari doon. Pangatlo, mag-retire siya. Pangalawa, mag-i-stay siya as a Laker. Mag-i-retire siya as a Laker. Magbibigay pa siya ng 1 or 2 more seasons and then tanggapin niya yung role niya ngayon na maging veteran advisor na lang but still playing kasi no question kaya pa rin, malakas pa rin Oo bro.
parang, Alam naman natin na si Lolo Bron, kahit na sayang edad kasi, niya ngayon talagang ano pa rin siya. kailan kasi combination na to ng hates ng mga bashers niya eh. Kasi sobrang tagal na niya naglalaro. Parang sawang-sawa na sila sa tignan. Oo nga eh. Sawang-sawa na sila tignan si Lebron nung nakikita sa NBA. Kaya ganun. Pero business-wise bro, ang laki pa rin ng pinapasok ng Lebron. Yung profits sa organization. And then yung number one ko, it's either balik siya ng Cubs or pwede niyang mag-explore ulit sa ibang team. Ibang team. Like, help niya yung ibang team like ano ba mga team? Sixers, Miami Heat. Pwede rin siya mag-New York. Pero ang pinaka-possible talaga na malipatan ni Lolo Bron, kung hindi man Cubs, is join the greatest shooter in Golden State Warriors. Stephen Curry, right? Steph. Pero sa tingin mo bro, punta naman tayo sa local niyan. Usapan natin. Aron natin tayo. Ano tayo kagad? Sige, pero tutuloy natin. Kuha muna tayo ng food. Wala kang food. Kuha muna tayo ng Kuha pick-up. tayo ng food. Okay, right. Ayos bro, kumuha ko ng lab ko. Ano ko naman? Dessert ka na ka. Reserve na ako bro. Siyempre. Dapat magkape kayo ito lab. First time ko mag-try ng lamb, roasted lamb. Kasi siwala ako to. Pabili ka bolang dyan, di romango. Oo, So, props sa doodle yan. first time ko mag-try ng roasted lamb. Ito yata kong romango. Pero mamaya ako natitirahin kasi umogay pa ako ng espiritu para kung hindi mo na kakayanin. Hindi pa ka panlaban. So, let's get back to the... Ano yun bro? Yung question mo? Yung question ko bro. Ano sa NBA and PBA, yung top 5 players mo? NBA and PBA top 5. So, PBA muna tayo para local muna. No? Oo. PBA muna tayo. Top 5 all time to. No? Ayan, oo. All time. So, All time yan bro. Alam naman natin. 5 yan. So, bubuhin ko na. Huwag mo na bro. Centro, 1, 2, 3, 4, 5. Ay, Centro, no? Centro all time. Wala po. Kasi nung nasa ABL pa si Fajardo, paborito ko siya eh. Di ba? Hanggang ngayon, malaro pa si Fajardo. Nag-PBA ba? Hindi pa nag-PBA si Kai Soto, no? Ay, hindi bro. Alam ko, international talaga. Hindi, no? So, hindi pa naman nag-PBA si Kai kasi Hindi pa. siya sana yung magiging top 5 ko. So, dahil wala pa siya sa PBA, doon ako kay Fajardo kasi ito ang sinasabing GOAT daw ng PBA ngayon. Eh. Diba? And then, ang number 4 natin, siguro, mahirap pumili ng number 4. Ah. Madami. Pass ko muna number 4. Siguro number 3 muna tayo, si Benji Paras. Ay! Alam naman natin ang time ni Benji Paras, bro, no? Isa din yan sa mga... Okay, hindi. Ibahin ko. Number 3 ko, sorry, gagawin ko na lang number 4 si Paras. Okay. Number 3 gagawin ko si El Capitan. Ay, oo. Alvin Para Patrimonio. tayo na. Tapos ang number 2 ko, bro, si Paul Alvarez, ang Jordan ng PBA. Grabe. Pero syempre, number 1 ko. Wala mo number 1 ko. Sino number 1 mo? Point guard. Wala. Guardia to kasi number 1 eh. Sino? Wala mo nga eh. Sino? Walang hula-hula ng Baldavid ba yan? Baldavid? Baldavid, hindi. Ayoko ng Baldog. De, joke lang. Magaling yun si Baldavid, bro. Pero hindi. Yung mga never see type fans natin na mga... Bibigyan kita ng clue. Tayo bro. Bibigyan kita ng clue. Yung team niya, gatas. Ay, alam ko na yan. Parang pareho tayo ng number 1 bro. Pares ba? Oo. Si Client A yan bro. Fly A, Johnny A. Oo, syempre. Alam Ay, ayan na yung espiritu natin. Ayun na pala. Thank you. Thank you, sister. Yun. Pwede mo nang matikman ng iyong Titikman natin yan. Pero bago ko yung tikman, tatapusin mo natin yung question. Kasi parang main event ko to for tonight eh. Ay, oo naman. Syempre. Sige bro. Balik ko muna sa'yo yung PBA question. Sino ang top 5 mo all time? Para sa akin kasi bro. Siyempre alam naman natin sa edad natin bro. All time. Yung mga talaga napapanood natin ng mga kapatid. Para sa akin, yung top 5 ko, ang magsisentro ko bro, si Marlo Aquino. Nakalimutan ko si Marlo Pero sige, okay. Okay lang ako. Tapos, si Alvin Lastimosa. Alvin Lastimosa. Alvin Patrimonio pala. Pinagsawa si Jolas
Comedy ka rin, bro. Oo, si Alvin Patrimonio. Pangatlo yan, third Tsaka yan. si Lastimosa, si Jojo Lastimosa. Tres mo yun. Oo. Hindi pwedeng dalawa sa tres. Di ba pwedeng dalawa sa tres? Pwede naman sa dos si Lastimosa eh. Dos tres naman laruan nun eh. Si ano, bro? So, meron ka ng sentro mo? Si Marlo. Number 4 mo, si... Ano? Sinasabi mo? Si Patrimonio. Alvin. Alvin Patrimonio. Patrimonio. Number 3 mo. Number 3 ko na lang siguro si ano ko. Sino pa bang ano na number 3 during nung time natin? Parang naisip ko lang si Hawkins eh. Kung Hawkins, Alaska Boy ka rin. Oo, Parang tayo Alaska Boy. Kasi Okay. ikaw bro eh. Napaghahalan ka lang. Parang mas number 4 si... Pareho tayo ng number 1 eh. Parang mas number 4 si Hawkins kaysa kay Patrimonio. Okay, Number 2 si... tapos naman Pero okay mo, pasok naman siya sa top 5 mo. Oo. Yung dalawa mo pa, sino? Syempre yung magdodos ko bro, ano, si Baltabit. Mabilis. The Flash. bro. Sabat mo. Oo, alam naman Flash, natin bro. During Hindi ka na maalala yung diba? mga... Isa din yung sa mga Oo, lalo sa mga crucial play nila na Tama ba yung moniker natin? Oo. Baldavid is the Flash, no? Pero syempre yung number 1 natin, ano natin, si Fly, Kay. Kagot. Oo, lalo na nung nakalaban niya si Shaq, naalala mo, nung pumunta ng Pilipinas, di ba? Naglaro siya sa PBA. Wala ang question. Oo. It's Flying A. Flying A. Johnny A. Okay. Pero alam mo ba, during that time, Oh, may trivia pa. anong tawag dito? Kinuha yata siya sa NBA si Johnny. Oh, yeah. Diba? Kinuha Pinatotohanan siya nila sa interview, di ba? Parang Charlotte Hornets. Kaya lang di daw niya pinansin kasi akala Naalala niya niya nagbibiro na. biruan na. So, yun. Okay. So, nabigay ko yung top 5 ko. Nabigay ko yung top 5 mo. Pagbanggayin natin. Ayan. Bang! Right. So, let's move on to ano naman. Your NBA top 5. Sa NBA. Pinaka. All-time, bro. Pag sa NBA, bro, nako. Medyo madaming magagaling sa NBA, bro eh. Marami talaga. Kahit naman sa PBA, marami. Top 5 mo. Pero syempre, kukuha ulit tayo during our time yung mga top 5 players natin. Yeah. Siguro, ang magsasentro ko, alam naman natin, bro. Isa sa mga pinakamalakas na sentro ko during yung 90s. 6, 7. Walang iba, bro. Si Shaquille O'Neal. Alright. Good. 4. Tapos, ang mag-fourth ko naman, bro, pwede ba si Charles Barkley? Good choice, ha? Diba? Diba? Dalawa agad yung big man. Tapos, Million. pagdating naman sa press ko, ang ilalagay ko siguro si sino pa ba? Parang maganda yata si Penny Hardaway ba? Ay, hindi. Si si Grant Hill. Kung natatandaan mo, during his time, di ba? 2-3 yun eh. Pwede siya maglaro ng tres. Tapos, ang gagawin kong dos, si Penny Hardaway. Tapos, ang magiging point guard ko, alam naman natin, bro, during our time, sino pa ba ang pinakamalakas na 1-2? Allen Iverson. Yun. Di ba? The Sabi ko, answer, bro. Di ba? the answer, Penny, Grant Hill, Barkley, Shaquille. Basta ako, for me talaga, you can never go wrong sa team na bubuhin mo if you always have Shaquille O'Neal Oo. at 5. Alam naman natin yun during his time, bro. Malaking factor siya sa mga... The most dominant set Oo. all time. Ako naman, bro. Ang top 5 Ikaw naman, bro. Yeah. Sino ang top 5 mo sa Top NBA? 5 given sa akin yun, Shaquille O'Neal. Kasi, kagaya nga ng sinabi ko kanina, yun. Kumbaga, pagka yung prime Shaquille, may hirap mong talunin yan. Alright? Tapos, siguro, sa number 4 ko, papasok ko si Tim Duncan. Oo, bro. Tim Duncan. And then, number 2, all time to ha. This is not regarding, not regarding GOATs. Basta all time. Shaquille, Duncan, number 3 ko, bro. Ipapasok ko dyan. Gusto ko sana si Grant Hill, kaso kinuha mo na eh. Kasi, Bro, alam naman natin during his time. kasi nung 90s, mas paborito ko si Grant Hill kaysa kay Jordan. Pero nung 90s, ang goat ko si Jordan. So, ang gagawin kong tres niya. Easy money. Kevin Durant.
Ay, Kevin Durant pala, bro. Second ko, syempre, wala nang iba. Michael Jordan. Oo nga pala, bro. Nalimutan mo si MJ. Ito alam mo na. All time. Ito alam mo na. Oo. Hindi to point guard. Point forward. Position next. LeBron James. Ay, oo nga. Hindi mawawala si MJ. So, LeBron, Jordan, Durant, Duncan, Shaquille, versus sa'yo. The answer. Penny, Iverson. Grant Hill, Grant Hill. Charles Barkley, and Shaquille. Shaquille. Pagbagay natin. Ay, ayun no. Pero grabe yun, bro. Ngayon, lagi nilang nagiging debate kung sino yung the GOAT Alright. sa Oh, NBA. goat na yung question ngayon. No? Teka lang. Break lang tayo konti. Goat na yung usapan. Anong bayan para sa'yo ba sino yung GOAT? Okay, break na tayo kasi mahirap na tanong yan, bro. Break lang muna natin. Babalik tayo mamaya. Okay, resume tayo. Pinainom ko lang si Kabolan J ng kape kasi mahirap na yung tanong niya. No? Controversial lang tanong na to. Kaya nga. Greatest of all time in NBA. Ay! Pero wala. Ang GOAT, matik na sa PBA, ang GOAT natin para yung Flying Eagle. Pero bago tayo mapunta doon sa NBA GOAT, Kabolan J, final na ba yung top 5 mo? Kasi parang tingin ko may Ako? nakalimutan ka. Hindi ka Parang top 5 ngayon. kamali yata sa top 5 ko, bro. Bibigyan Ako, ko yung last chance. correct yung top 5 ko. Last chance to amend. Oo. Talaga yun. Pero ito, bro. Ito Modify talaga, your roster. ito talaga yung top 5 ko. Okay. Kasi although naalala ko yung time natin na syempre during 90s yung mga popularity ng mga nabanggit na player Mm. sila talaga yung mga isa sa mga nagdo-dominate Mm. na, right? Okay. So, So, aside from that, ilan ang papalitan mo player? syempre kung ako Ilan ang papalitan mo sa top 5 siguro mo? papalitan ko Hapon? isa lang natitira ko. Oh, Second sino? ko pa rin siya. Check pa rin. Okay. Give me your isang mabilis na other. Tapos, kung kapasok ko, bro, si Duncan. Ginaya mo sa akin ha. Kopya ko. Alam naman natin si Duncan, bro. Sabi ko, malaking factor din na tayo nag-champion yung Spurs during that time. Kasi nakasama niya si Manu. Saka si Parker pala. Parker. Number 3 mo. Ayun, ang number 3 pa, bro. Kung may tindangan ako, gusto ko may fade away din na tumitira sa Nowitzki. Oh, maganda. bro. Iba rin talaga yung di ba? Nahirap yun. Proven naman, bro. Oh. Siya na rin yung naging championship ni Nowitzki. Isa lang. Nakisa siya, di ba? Kay Libro yun. Against LeBron, di ba? Number 2. Tapos yung number ko naman, doon ko napapasok ang isa sa mga GOAT ko, bro. Okay. LeBron James. Maganda yung number 2. Ang lalaki nyo. Tapos, Ano ko yung number 1 mo? yung number 1 ko, bro. Siyempre. Alam naman natin yung Alam. Michael Jordan. So, yung sa akin kasi bro, LeBron James, Michael Jordan, Kevin Durant, Duncan, Shaquille. Sa'yo, Jordan, LeBron, Dirk, Nowitzki, Tim Duncan, Shaquille. Shaquille. Tsaka siya. Pagbagay natin ngayon. Boom! Yun. Alright. So, move na tayo sa, Pero bumalik na tayo dun sa question natin, bro. ano yung question? Meron na lang tayong ano, Yung 8 ano ba, minutes, 7 yung minutes. para sa'yo ba, bro, ngayon sa NBA or let's say, during the fall, sino ba yung GOAT para sa'yo? Sa NBA. Sa NBA naman tayo. Nabanggit ko na yung GOAT ko pala kanina sa top 5 eh. Ay, oo, bro. Michael Jordan. Hindi mo man lang ako pinahula kasi hulaan ko sana yung GOAT mo. Alam mo naman si MJ, bro. 6 feet. Sabi Malit niya, lang pala siya, 6 feet lang. Hindi, bro. 6 feet. 6 joke lang. Kumbaga, wala pa nakaka-start sa kanya. Unbeatable. Pero though, look si Jordan, syempre, para sa akin, during this time, masasabi ko na GOAT si LBG. Pero ang pinaka-GOAT mo talaga, is Jordan. Jordan. Yung sa debate lang naman, bro. Number 1 ko naman, kung yan ako, rarang 1 to 3. Ang number 1 ko, Parang alam ko niya. si Jordan. Jordan, Number 2, si LeBron. At ang pangatlo, Kobe. Alam ko na. Paano naman natin mas ba mentality, bro? Alright. So, Ay, ikaw naman, bro. ako naman, Ikaw yung sagot mo. titikman ko muna ito bago ko sagutin Ay, niya. pre, bro. Sarap. Kasi, laang to. First time ko itong, ito yung magiging greatest of all states ko. Ayun.
Yung test of all. Sabayan pa ng sparkling. Titignan natin ha kung Sparkling water. uubra yung ready tayo dito para pag hindi natin kaya. Kasi baka may luwa ako eh. Hindi naman sa maarte pero talaga ako sanay dito. Sarap Let's yan. try this one. Wow, kain tayo. Nakabola. Kaya ko ba talaga? Hindi naman siya amoy maanggo. Siguro i-start ako dun sa burnt end para magatas. Ang natig. Yan o. Ay, hindi sila nagbigay ng ano. Wow! Alright. This is it. Yun. Pansit. Tapos mapapasubo din ako. Ano man sabi mo sa laham, broski? Naparami yata yung gravy ko. Hindi ko nalasahan eh. Basahan Ang mo. kinain ko yung sunog eh. Yung gilid, burnt ends. Oo. So, doon tayo sa gitna. Okay ako sa gilid, hindi siya. Pagkatapos yan, broski. Baka naiiwan yung ano nito ah. Nagpahiwa pa ako kay Chef, bro. Sabi ko kay Chef, Chef, first time kong i-try yung laham. Sabi ko kay Chef, first time ko na-try yung laham na ganyan. Meron parang ano yan, bro ba? Iniwaan niya ako. Chef's kiss. Talagang Chef. Exclusive. Sa gitna na to. Okay. Konti lang yung anggo. Kaya ko siya. Pero ba tayo Pero in terms of gusto, ayos lang. Pero ba tayo sa lanang ko? Mapapainom pa rin ako konti kasi. Kaya mo yung ng sparkling. Para sa sinong dagot mo. Nagod ko, sa tagal mo na akong kilala, alam mo na yan. Diba? Buti na. Kailangan ko pa rin tampian yung dila ko kung medyo may naiiwan yung unggo niya. Ayan, alright. Balik tayo sa tanong na goat ko. Tagal natin magkasama, alam mo na kung sino yan. Pero before, I'll give a little explanation about this. Pero sa totoo lang, during the 90s, elementary, grade school, high school, era natin. Ang goat ko talaga dyan. Parang pinaka-favorite player ko before is Grant Hill. Mas favorite ko siya kay Jordan. Pero ang goat ko that time, si Jordan. Kasi doon sa achievements niya. Pero kung individual, pagharapin mo si Grant Hill at saka si Jordan. Ako. Pipiliin ko si Grant Hill. Ganun ka rin siguro eh. Tingin ko ganun ka din. Pero alisin naman natin si Grant Hill in the picture. Sa goat tayo. Sagot tayo, bro. All-time goat ko is of course, LeBron James. LeBron James talaga. Sinasabi nila 4'6" siya. 6'0" si Jordan. I don't have anything against Michael Jordan. I still love Michael Jordan. In fact, si Jordan ang reason kung bakit nung early 2000, late 90s, ayaw ko kay Kobe. Kasi sobrang panahon ni Jordan eh. Tapos yung NBA, pilit na ipinapalit yung mukha ni Kobe kay Jordan. Which is ayaw mo. Talaga, oh. Ayaw mo. Iba talaga yung charisma ni Diba? Kobe, oh. Lalo na nung pumunta siya sa Pilipinas, no? Grabe talaga yung naging isa lang. That's why Kapa natin. hindi ko nagustuhan. Hindi naman ako hater ni Kobe. That's why hindi ko lang nagustuhan si Kobe before. Kasi pinipilit na lang ipalit si Kobe kay Jordan. Kasi nag-retire na nga sila, di ba? Isa ako sa mga nag-wish na bumalik si Jordan. Maglaro lang ulit. Kahit hindi manalo. Basta makita ko lang siya naglalaro sa court. Ang saya-saya ko. Tapos nangyari nga, bumalik siya sa Wizards. Ang saya-saya ako noon. Kada laro niya. Talagang labangan natin lahat yun, bro. Kahit hindi manalo, bro. Kahit hindi manalo. Basta mahawakan yung miyembo na. Palakpakan na tayo. Iba talaga yun. Pero, for me, all time, sa achievements, sa accolades, statistics, longevity. Kasi pag sinabi mong GOAT, kasama yung, for me personally, may nyo pa to. For me, pag sinabi mong GOAT, dapat, nakapaloob dyan yung, lalo na pag sa sports, syempre una-una nakapaloob din yung athleticism mo. Kasi sports to eh. Pangalawa, yung IQ mo sa laro. Yung IQ mo, yung talino mo sa Vision mo. laro. Yung vision mo, bro, na sinasabi na. Pangatlo, skills. Pangatlo sa akin ng skills. Unang-una, yung athleticism mo. Kasi sports nga to eh. Dapat athletic ka. Pero Sports pagdating naman sa skills, bro, tingnan mo naman sa edad niya ngayon, no? Oo. Talagang, So, yun ang top 3 ko, bro, na pinagbabasihan ko. Yung category, yung qualification sa isang group. Athleticism, IQ, skills. Pangatlo lang sa akin yung skills. Kasi,
halos lahat naman ng bowlers, may skills tayo lahat eh. Pero kung wala kang IQ, hindi ka tatagal sa laro. Kung wala ka athleticism, wala lang din. Pero naman sabi mo bro, sinasabi ng iba, pagdating naman sa longevity, Ah, hindi natin masasabi na, alam naman natin si Lolo Bro, hanggang ngayon, lumalaro pa rin siya. Pero, di ba, dominating pa rin siya. ah. Pero ang sinasabi nila, hindi mo magagawang factor yung longevity pagdating sa GOAT debate. Ano naman sabi mo doon, bro? Bakit hindi mo magagawang, tatanungin ko kayo, sinong player ang nakakagawa nito in their 23rd year? Sino? Bigyan niyo ako ng isa. Even Dirk Nowitzki, sino pa? Sila Jabbar? Hindi nila kayang mag-produce ng Para ganito. yatang wala akong mabibigay na pangalan, bro. Bro, pagdating walang sa kayang mag-produce debate ng na yun, ganitong performance at their age of 40, 41. Diba? You're just asking too much for LeBron James. Nung bumalik si Jordan nung 2002, 2001, we just love to see him play. We don't expect him to win. But LeBron James at this age, we're expecting him to win all the games and we are asking too much. For me, that's hate. Pure hate. Bago na kayo. Pero alam na, So yan, meron na tayong 30 seconds, bro. Let's wrap this up. tapos sa bro. Anong maano mo sa mga kabulahan natin? Pero naman sabi ko naman dyan, kahit sino naman yung vote mo, Yeah. naman tayo ng perspective. Totoo yan. Kanya-kanya ng vote yan. Kung ang vote nyo pa rin is si Jordan, naiwan kayo dun sa era na yun, hindi namin kayo masisisi. Vote ko si LeBron, vote si Jordan pa rin, or si Kobe. Respect na lang each other, and let's enjoy the sports we love. Mga kabolas, magbolahan tayo. Wala mo ko. Oo, Follow Ba yun? for